Office. Hindi pa rin po na nangyaring lindol noong pong nakaraang Lunes. Si Dr. Agripino Bong Dasera Jr. na sa ating linya. Doc Dasera, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, Metro Manila. Good morning po, Doc. Magandang umaga po, Kaorly. Magandang umaga po, Pilipinas. May mga nakita kasi akong video kahapon sa Jensen, hindi pa rin halos na-clear. Ibig sabihin, may mga lugar pa rin na may mga gumuhong mga struktura na andudo pa rin at hindi pa naisasaayos at halos hindi madaanan. Kumusta ho ngayon, Doc Dasera Jensen? Meron na pong mga clearing activities na ginagawa po, no? Lalo-lalo na po yung nakaka-obstruct po talaga sa mga daloy ng trapiko. Na-clear na po. Yun lamang pong natitira na for clearing pa. Yun pong mga hindi naman po Sagabal. istorbo sa normal na traffic po, sa normal na traffic. Sa ngayon po, Kaorly, nandoon na po kami sa relief and relief phase, initial recovery and then going towards rehabilitation and recovery na po, no? Dahan-dahan pong nagiging normal na po yung sitwasyon sa General Santos. Yun po, Carly. Okay, ilang gusali ba itong nagkaroon ng pagguho sa Jensen? Well, may report sa ba? ngayon po, sir, we have a total po of sa listahan po natin ngayon, meron po tayong mga pito po na totally bumuho po. Okay. Pero sa mga structural damages po, as per yung ating pong kinandak na post-disaster inspection, meron na po tayong a total of 36 government buildings needing Repair. repair. And then barangay structures naman po 62. And then for schools we have 45 po, no. For the green, meaning nakatayo po and then safe, 6 po ang government building, 4 po ang barangay buildings, and then we have 25 schools. Alright. Meron akong balitaan din na parang dadaan sa matinding pag-aaral yung mga susunod na mga strukturang itatayo, lalo na yung mga nagong mga gusali. Ibig sabihin parang magiging intensity 8 proof ang mga gusali. Meron bang pangangailangan na ganyan batay sa mga siguro nasaksihan natin ng mga gusaling bumagsak nung nakaraang Lunes? Meron bang struktura, meron bang dapat sundin, meron bang dapat na maging gabay ang mga itatayong mga gusali sa pagkakataon pong ito diyan sa lungsod ng General Santos, Doc Dasera? Tama po, Orly. Ang siyensya po, no, through scientific tools nakapagbigay po ng information sa atin, ay raw information sa atin na most po ng mga structural damages natin, lalong-lalo na po dito sa mga area ng Alagao, yung mga eastern portion ng syudad po, no. Napansin po namin na doon po sa area, at base po sa mga existing Nakita, namin na data siyempre. kasi, ito po yung mga nandoon po sa liquefaction prone area. At alam naman po natin, ang trigger po, ang generator po ng liquefaction is a strong earthquake. So yan po yung subject ng mga posibleng pagbabago po, at sa mga polisiya, sa pagtatayo po ng mga gusali. Hindi naman po sinasabi na pagbabawalan natin, no? Kundi kinakailangan lamang po na mas maigting na pagsunod sa ating building code, and then plus the local policies po as indicated po sa ating comprehensive land use plan at sa zoning ordinance. Tama kayo dun, Doc. Hindi naman ibig sabihin hindi na dapat magpatayo diyan kung may ganyan na sitwasyon sa ilalim ng lupa. May mga dapat lang sigurong sundin o gawin at kung gaano kataas ang itatayo mo diyan gusali, Doc Dasera, po? Kasi iba, medyo alam naman nila na hindi matibay yung pundasyon, magpapatayo muna 3, 4 na palapag. After 2 years, magdadagdag ng 2 palapag. Another 2 years,
Yun ang nagiging, hindi lang ko dyan, pati sa mga, dito nga sa Metro Manila, ganyan ang problema, Dr. Sera. Tama po yun, Ka-Orly. Meron pong specific study po talaga na kinakailangan bago po tayo mag-retrofit or mag-expand. Tama po. At kinakailangan po talaga na sumunod at sinasabi ko nga po, mukhang kailangan nating i-revisit yung ating mga polisiya po sa construction, lalong-lalo na po doon sa mga identified na po natin ng mga lugar na mapanganib. Alright. Anyway, Dr. Sera, dumako naman tayo sa sitwasyon ng mga naapektuhan po ng lindol. May mga nanatili pa ba sa mga evacuation center? And pakisama na rin po kung ano po ang pinakauling casualty report po dyan sa Jensen. Okay, tama. Yes, Ka-Orly. Sa ngayon po, dahil sa patuloy pa rin pong pagyayanig, ay meron po mga pamilya tayo na nananatili po sa mga evacuation center. Ito po yung mga pamilya na nanggaling po, nagmula sa mga areas po talaga na merong ambang panganib. At yung pong mga pamilya rin po na nasira, yung kanilang mga tahanan. Kaya nanatili po sila sa evacuation center. As for the total families affected po, we have 24,789, comprising of 88,208 individuals. Okay. For houses affected, ito po yung mga residential houses at yung mga mixed use po, residential, commercial. Partially damaged, we have 20,803. And then totally damaged, we have 2,741. For the food pack releases po, ito po yung data na nanggaling po sa amin lokal na Social Welfare and Development Office at sa tulong po ng ating national government agencies at sa tulong po ng DSWD. Meron na po tayong na-distribute na 32,076 food packs na ito po ay being undertaken. Ginagawa po ito ng mga barangay natin sa General Santos, and we have 26 barangays. Sa casualty list naman po natin, Ka-Orly, we still have 1 missing, 22 deaths, 67 injured, admitted, and then 439 others na injured po, pero OPD outpatient po sila. Okay. Wala na ho nanatili pa sa mga ospital pala. Come again po, Carl? Wala na ho yung mga nasa ospital pa rin ng mga pasyente. Nakalabas na ho lahat. Meron pa rin po. Meron pa rin pong natitira nasa ospital. Pero yung pong 439, not admitted na po. Okay. Sa inyo, sa Jensen, ang bilang ng mga confirmed dead ay 22, tama? Tama po, Carl. Okay, 22. Well, sana naman and isa na lang po ang hinahanap dyan po sa General Santos City. Opo. Okay, sige po. Anyway, Dr. Sera, maraming salamat sa mga impormasyon po ito at patuloy po kaming makikibalita ho dyan, lalo na ho sa mga, ngayon sabi nyo ngayon, nagsimula ng relief operation, siguro mga pangangailangan na pwede ho natin mapagtulong-tulungan para maipahatid po sa mga biktima po ng lindol. Dr. Sera, thank you so much po sa inyo. Maraming salamat din po. Magandang umaga po. Si Dr. Agripino Bong Dasera, mga kapuso nyo pong napakinggan ang head ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang Pinoy.